ng makialam. Magandang araw sa inyo mga minamahal kong mga mag-aaral. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang tekstong deskriptibo. Ano nga ba ang tekstong deskriptibo? Ang tekstong deskriptibo ay maihahalin tulad sa isang pinanta o ginuhit na larawan na kapag nakita mo ay parang nakita mo na ang orihinal na pinagmulan nito. Subalit, sa halip ng mga pintura o pangkulay, mga salita ang ginagamit ng mga manunulat upang mabuo sa isipan ng magbabasa ang paglalarawan. Mga pang-uri at pang-abay ang karaniwang ginagamit ng manunulat upang mailarawan ang bawat tauhan, tagpuan, mga kilos, mga galaw o anumang bagay na nais niyang ilarawan. Mula sa epektibong paglalarawan ay halos makikita, maaamoy, maririnig, malalasahan o mahahawakan ng mga mambabasa ang mga bagay na inilalarawan kahit pa sa isipan lamang mabubuo ang imaheng ito. Isa pang bagay na dapat tandaan sa pagbuo ng tekstong deskriptibo ay ang relasyon nito sa iba pang uri ng teksto. Ang paglalarawan kasing ginagawa sa tekstong deskriptibo ay laging kabahagi ng iba pang uri ng teksto, partikular ang tekstong naratibo, kung saan kinakailangang ilarawan ang mga tauhan, ang tagpuan, ang damdamin, ang tono ng pagsasalaysay at iba pa. Nagagamit din ito sa paglalarawan sa panig na pinaniniwalaan at ipinaglalaban para sa tekstong argumentatibo. Gayon din sa mas epektibong pangungumbinsi para sa tekstong persuasive. May dalawang uri ng paglalarawan. Una ay ang subjektibo, pangalawa ay ang objektibo. Ano nga ba ang subjektibo? Ang subjektibo ay nakabatay sa mayamang imahinasyon ng isang manunulat. Halimbawa, ang maaliwalas na mukhang agad sinisilayan ng taus-pusong pagbati sa bawat makasalubong ay dagling nakakuha ng atensyon at tiwala sa iba. Walang pinagbatayang totoong tao ang paglalarawan ito. Subalit, sa pagnanais na maikintab sa isipan ng mambabasa ang isang positibong katauhan ng isang tauhan, ay gumamit siya ng ganitong paglalarawan mula sa kanyang imahinasyon. Pangalawa ay ang objektibo, kung saan may pinagbatayang katotohanan. Halimbawa, ang malilinaw na ilog na dumadaloy sa ilang bahagi ng hagdang-hagdang palayan na pinagmumulan din ng patubig sa mga nakatanim na palay. So dito ay pinagbatayan ang katotohanan. So yan ang dalawang uri ng paglalarawan, ang subjektibo at objektibo, na maaaring gamitin sa pagbuo ng tekstong deskriptibo. Maraming salamat mga mahal kong mag-aaral.